Hi mga swishy! So ito na nga yung karugtong ng video natin. Nakarating na kami ng Tampa bandang 8:30 na ng umaga. Pero bago yun, pakita ko muna sa inyo yung ganap namin ng umaga. Kung makikita nyo, sobrang dilim pa talaga nung nagbabiyahe kami nito. Pero hindi ito swishy yung unang beses na bumiyahe kami ng sobrang aga. Naalala ko yung pinakamaaga namin nun umalis kami ng bahay ng 3:00 ng madaling araw. Kasi kailangan namin makarating dun sa cow show ng before 6 a.m. Simula nung dumating ako dito sa Florida, siguro mga nasa 8 cow show na din yung napuntahan ko. Dati mga swishy, hindi ko to maintindihan. Tuwing nagvi-video call kami ng partner ko, lagi niya sa akin sinasabi, nandito ako sa cow show, pumupunta ako ng cow show. Noong una parang, ha? Cow show? Hindi kasi natin siya ginagawa sa Philippines. Wala rin ako nakitang gumagawa nito sa Philippines. So ito na nga, dumaan muna kami sa may store para bumili siya ng kape niya, tapos dumaan kami sa McDonald para naman bumili ng breakfast ko. Nakarating na nga kami sa farm, kung makikita nyo sobrang dilim pa. Si Rusty chinecheck niya ulit yung mga nilagay niya na gamit kung may naiwan pa ba o wala. Tapos dumating na rin yung may-ari. Kasama niya yung anak ni Rusty kasi doon natulog sa bahay nila. Nung time na yan, i-connect na lang nila yung trailer sa sasakyan, tas ready to go na kaming lahat. Nung una guys, hindi ko talaga to gusto. Kasi parang naiinitan ako. Lagi kaming nasa farm, tapos ang init-init, tapos nagpapakain kami ng baka. Pero nung tumagal, parang nai-enjoy ko na rin siya. Sabi ko nga sa mama ko, maganda pala to. Sabi ko nga sa kanya, pag umuwi sila ng probinsya next year, mag-alaga na siya ng baka kasi kami yung magpapaumpisa ng cow show sa Philippines eh. Ito na, nasa biyahe na kami ng mga time na to. Kung makikita nyo, medyo nag-uumaga na. Wala akong magawa nito kaya sabi ko magbi-video-video na lang ako. Hirap pala ng ganito, yung magbi-video-video. Kailangan mo talaga lagyan ng effort kasi every time parang gusto mong i-capture lahat ng nakikita mo para ma-show mo rin sa mga taong nanonood sa'yo. Lalo na yung parents ko, lagi kasi silang nagsasabi na mag-upload ako, mag-upload ako. Ito kasi guys, para lang siyang medication sa akin. Natatanggal kasi yung mga iniisip ko sa araw-araw, lalo na pag mag-isa lang ako sa bahay, wala akong kasama. Ang hirap kasi pala talaga guys kapag sobrang close kayo ng parents mo, tapos mahihiwalay ka sa kanila after ilang years. Talagang yung ginagawa ko nun, work, bahay, work, bahay. Ang dami kong mga old friends na nagsasabi sa akin na, oh tara, meet together, reunion naman tayo. Pero madalas ko talagang kasama ang parents ko, lalo na yung mother ko, kaya sobrang laking adjustment sa akin nung naiwalay ako. Ang hirap pala mag voice over, lalo na pag emotional ka, iyak more. Up until now, hindi ko pa rin binuview yung mga video namin nung umalis ako ng Philippines kasi hindi ko talaga kaya. Every time na bubuksan ko yung video, tas makikita ko na nagyayakapan kami, yan na, hindi natitigil yung luha ko sa kakaiyak. Parang akala mo talaga binabayaran ako ng director sa pag-iyak. Ganito pala talaga yung feeling kapag nalayo ka. So anyway, suminto muna kami sa isang convenience store pala, sorry. Kasi iing-ihi na talaga ako nito. Siguro yung travel na namin dito, 1.5 oras na. Nagpabili pa nga ako ng suklay kasi sabi ko sa kanya na iwanan ko yung suklay ko sa bahay. Bilan mo ko. Buti na lang mabait. Tsaka gumamit talaga ako ng CR. So, kailangan naman magpaano naman tayo. Bili rin tayo ng kahit ano doon sa may store. So, continue na kami ng pagbiyahe nito. So, ito na nga, mabalik na nga tayo sa kwento ng ating buhay. So, 2019 nung nag-start kami mag-process ng K1 visa. Sinubmit niya rin yun ng 2019 ng March, pero na-receive hata yun nila ng 2021 ng May. Ay mali, 2020 pala na-receive yung petition namin. So, parang on process na siya no, nung biniview ko na siya online. Pero yun nga, dahil nga nag-hit yung pandemic, ang daming na pending na mga paperworks. So, syempre, pina-priority nila yung mga nauna. Halos 2 years kaming naghintay noon bago talaga kami nagkaroon ng slot para sa interview date. At ito pa ngayon nakakaloka. Pinadala ko ng papeles nung husband ko, tapos mali. So, napending ako dun sa US Embassy. Grabe, nakakaloka yung time na yun. Kala ko wala na. Kala ko mawi-waste lahat ng pinaghirapan namin ng oras na yun. Pero syempre, hindi ako sumuko. Ginanapan ko ng paraan kung paano ko mariresolve yung issue na yun. Buti na lang talaga, thanks God nung time na yun. Nag-guide ako ng mga tao na nandun sa paligid ko.
So ito na nga, nakarating na kami sa may Tampa. Ito na yung time na i-check na nila yung mga baka bago mag-proceed dun sa loob. May ini-scan silang tag nasa tenga ng baka. Parang registration hata yung kung talagang kasali dun sa show yung baka mo. Tapos ito na, nagtatayo kami ng tent. Late ko na na-videohan kasi nga tinutulungan ko sila nung time na to. Pero yung green na tent na nakita nyo kanina, ako lang mag-isa yung nagtayo nun. Which is madali lang naman kasi yun. Yung white kasi na kaninang malaki, medyo mahirap siya gawin. Confusing ba siya kumbaga. So, ito na, yung mga baka, paliliguan na nila yan, i-blower na nila yan, aayusan na nila yan. Ito, sabi nila sa akin kung pwede ko ba daw basain, kasi dito tatayo yung mga baka. Hindi kasi sila guys sanay sa sobrang matigas na surface ng sahig. So, medyo hindi sila komportable, kaya nilalagyan nila ng ganito. Tapos, kailangan mong basain para ma-feel nila na malambot talaga. So, umalis silang lahat nito. Ako lang mag-isa. So, ako lang yung gumawa, nagbasa nito. Tapos, after kong basain yun, pumunta naman ako sa stage kung saan mag-show yung mga baka. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Nakikita nyo ba yan? Sobrang lapad niyan. Sabi ko nga baka sobrang daming magjo-join ng cow show today. So ito na yung husband ko, dala-dala niya yung isang baka kasi kailangan tong i-registered para sa gaganapin na showmanship naman ng 6:30 ng gabi. 6:30 ng gabi mga swishy. Imagine that kung gaano katagal pa kaming maghihintay. Pero okay lang kasi naman magche-check-in muna kami sa hotel later para makapag-relax. Pero babalik din kami agad dito kasi kailangan tulungan ng husband ko yung daughter niya na ayusin yung baka. So, inikot ko muna yung lugar. Napunta ako sa CR, tapos naglakad-lakad ako dito. Sabi ko, ang lapad naman nito, makapag-ikot nga. Meron din ditong, alam ko nung time na to, meron din ditong gun show. Nagbebenta sila ng mga gun, pero hindi na ako pumasok sa loob guys, kasi more on lalaki. Medyo nahihiya din ako. Tsaka, mamaya kausapin tayo doon ng foreigner. Yan na naman tayo, matutulala na naman tayo for a second. Hindi natin kaya yung mga ganong mabibilisang conversation. So, dito kami dumaan kanina. Binalikan ko lang ulit siya. Sabi ko, ang ganda. Mag-jogging kaya ako dito. Pero syempre, hindi natin ginawa kasi bukod na sa tinatamad tayo. Hindi natin kaya ang jogging. So, bumalik na ako sa pwesto namin. Tas ito yung naabutan ko. Pinapaliguan na nila. Binoblower na nila yung baka kasi kailangan nang i-prepare 2 hours bago yung showmanship. So, ito na sila. Ito yung may-ari ng farm. Tinitrim niya yung hair ng baka para magmukhang maganda talaga mamaya sa showmanship. Kinukulayan din nila to guys. Minimake sure nila talaga na pulido yung pagkakaitim ng baka. Dahil tapos na tayo sa ambag natin sa pagtatayo ng tent, paupo-upo na lang tayo. Yung asawa ko dito, sobrang busy niya kasi all around chine-check niya kung maayos na i-pull out na ba lahat ng mga kailangan from the trailer. Gusto niyang i-make sure na lahat ng gagamitin or access nandoon na sa labas para mabilis na lang i-grab. Tapos, pumunta na kami sa may hotel namin kasi kailangan namin mag-check-in. Pero sobrang mabilis lang to guys. Ibababa lang namin yung gamit, magsi-CR lang kami, tapos ayos na ulit, sibat na ulit. Maganda dito sa may True na hotel. Maganda dito ang sobrang neat ng lugar. Tapos, konti lang yung nag-check-in. Ang sarap nga dito ng aircon. Sabi ko, Diyos ko, inaantok na talaga ako. Simula alas 4, gising ako. Tapos yan, nag-check-in si Rusty. Tinitingnan ko lang din siya kasi nga, igagrab ko na yung mga nilapag ko na gamit kasi sisibat na nga kami paakyat sa taas. Tapos nung pagkalapit niya sa akin, sabi niya sa akin, ground floor lang tayo sa dulo, 113. Tapos ito, binidyohan ko lang ng very very slight yung paligid. Ang ganda talaga kasi ang linis-linis niya. May swimming pool pa sila. Alam nyo, lahat ng mga cow show, nag-check-in kami or nag-hotel kami. Pero hindi pa nakasubok lumangoy. Gusto nyo yun? So, ito na, nakapasok na kami sa loob. Sobrang liit lang naman niya, pero sobrang linis niya. Before kasi meron kaming napuntahan na hotel, medyo malaki siya, 2-bed siya. Pero Diyos ko, kung nangangaroling yung kama, sobrang ingay. Yung baba niya, yero ha, hindi yung may ginagawa kaya umiingay. Wag ganon ang mga mindset.
So, ito na nga, kung makikita nyo, hirap na hirap maglakad yung isang baka ng anak ng asawa ko. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, hindi sila sanay na matigas yung surface ng inaapakan nila. Gusto nila yung malambot. So, ito, tatalo na siya sa buhangin kasi malambot na. Medyo okay na siya maglakad dito. Ipapasok na kasi nila sa loob para kasi pag nag-start na yung showmanship, nandun na, hindi na sila yung maghahabol pang pumunta dito. So ako, pumunta lang rin ako dito, sinamahan ko sila nung pinasok nila yung baka. Pero bumalik din ako agad noon sa may tent namin. Ito, binidyohan ko lang din siya. Tingnan nyo, napakaganda. Sana all sinusuklayan ng ganyan. Tinatali nila to sa may bakal para hindi makaalis. Kasi yung mga baka dito, grabe din magwala kapag talagang nakikita nilang walang nakahawak sa kanila. Ah, diba? 3 baka. No! Ako yung isa! So, ito na, magi-start na sila. Ito yung mga glimpse lang ng mga nangyayari sa cow show. So, may mga ganito, mahirap silang hilahin or yung baka nag-acting ng weird. Sabi nung asawa ko, ito daw yung mga baka na hindi masyado tinitrain maglakad. Kaya kami pumupunta sa farm, guys, everyday. Kasi kailangan ng anak ni Rusty i-train yung baka niya na maglakad para pag may mga cow show na ganito, hindi sila mag-act ng weird. So, kung makikita nyo, may judges sa gitna. Yun yung sinasabi niya kung ano yung, sino yung nanalo, tapos i-explain niya kung bakit hindi niya kinuha yung isa, kung ano yung difference nilang dalawa, may mga ganun pang explanation. Yun lang, see you on my next, bye-bye!